Ito yung pangalawang pangalan na ika-cut out ko sa styro. Yung nauna ay yung lalaki na ikakasal at ito naman ay yung babae. Yung pangalan niya ay Michelle. Ang kanilang motif ay kulay pink. Kaya yun din ang ginawa ko pero sa baba ng lettering ay red. So, bali pink sa taas at red naman sa baba. Yun ang ginamit kong pintura para bumagay sa kanilang motif. At bawat pagkatapos ko ng bawat letra ay nilalagyan ko po ng glitters na nandyan na nakikita nyo yung kulay red na glitters para mas maganda siyang tingnan, makintab yung aking lettering. Akala ko hindi magkakasya yung pangalang Michelle kasi medyo mahaba siya. Buti na lang at nagkasya din kasi problema kung hindi ko masya kung paano ko dudugtungan yung styrofoam. Kaya buti na lang ay eksakto din naman yung aking lettering na buong pangalan na Michelle. Tapos kanina umaga ay tinapos ko na din yung kulang pa kasi yung end hindi ko pa nagawa kahapon at yung nuptial. Kaya kanina ay ginawa ko yung end ay ginawa ko parang puso at yung sa baba naman ay kagaya rin nito na pagka-lettering yung nuptial. And then hinintay kong matuyo tapos ay kinatout ko na rin at pagkatapos kong makat out ay dinala ko na kaagad sa kanila kasi alam ko ngayong araw ay bispiras na ng kanilang kasal. So, kailangan na nilang ikabit yun na aking ginawa.
Di ko alam kung, kailan uli ako magkakaroon ng, tanggap na trabaho na pagle-lettering. Kasi ngayon ay wala pang nakapila na dapat kong trabahuhin. Kasi nung mga nakaraan halos nagkasabay-sabay, kaya pagkatapos ko ng isang trabaho, ng pagle-lettering ay meron na naman ulit. So ngayon, wala pa akong, tanggap na trabaho ay siguro mga ilang araw na naman ito bago ulit magkaroon ng panibagong, tanggap na trabaho sa lettering. Hindi na rin ako nagtatrabaho sa Pantayan kasi nung mga nakaraan halos, puro lettering talaga at wala na ring magpapatrabaho sa akin sa Pantayan kasi lagi ko namang iniiwanan kasi nga 'pag may tanggap na lettering, yun ang aking inuuna. So bale yung Pandayan na ito pala, yung Pandayan ng kapatid ko ay nasira na ng tuluyan, bumagsak na yung bubong kasi talagang sirang-sira na yung Pandayan. Lumang-luma na at, yung mga kahoy na ginamit sa kanya ay talagang marupok na. Kaya nung isang araw nagulat nga ako, akala ko kung anong ingay, yun pala ay bumigay na yung kanyang bubong at bumagsak. At, inaulit ko po, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay mag-share ng video ng kapwa natin na content creator. Sa halip ay makakatulong tayo sa kanyang pag-aasenso ng kanyang mga content. So, hinihimo ko po kayo, mga kapwa ko content creator, na magtulungan tayo, i-share natin yung mga videos ng kapwa natin content creator. At paalala lang po, meron din akong YouTube account na ang pangalan ay ito rin po, Crooks Art 101. Maaari nyo po siyang hanapin sa YouTube. Hanapin nyo lang po, i-type nyo lang po Crooks Art 101 at makikita nyo po at paki-subscribe na lang po ng aking YouTube account. Hanggang dito na lamang po itong aking content at maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa inyong lahat.